Matagal pa ba tayo? Lapit na tayo, senyor. Hinay-hinay lang, Calvin. Steady lang. Baka makahalata si senyor na sinundan natin siya. Gusto ko nang malaman kung sino yung hinayupak na anak ni Papa para mapatay ko na siya. Ihinto mo ang sasakyan. Bakit, senyor? Sinusundan tayo ni Calvin. Inuubos niyo talaga ang pasensya. Baba, alika. Usap tayo. Bakit mo ako sinusundan? Narinig ko sa kapupunta. Alam kong totoong may kapatid ako at pupuntahan mo siya! Ang lakas talaga ng loob mo! Di ba't sinabihan na kita? Wala kang pakialam sa lakad ko. Diba? Diba? Bakit hindi ako dapat makialam? Karapatan kong malaman kung may kapatid ako! Tsaka hindi ako tanga! Dinig na dinig ko lahat kanina, pero nagsisinungaling ka pa rin sa akin! Sige na. Sige na! May kapatid ka. Masaya ka na? Ha? Sa nalaman mo? Nagkaroon ako ng anak sa Cebu. At magkikita kami ngayon. Kaya binabalaan kita. Huwag daw mong gagawa ng masama yung kapatid mo. Kung hindi, malapit ko nang makalimutan na anak kita. Hmm? Bitaw mo kung Tara na, Calvin. Mas lalong magagalit sa'yo si senyor. narinig mo lahat, di ba? Narinig mo kung paano niya na ako itrato ngayon. Ano, Doc? Haba ata niyang reseta niyo, ah. Mayor, eto na ang reseta mo para sa heart condition mo. Importante yung mong maintenance mo araw-araw. Lalo na't inatake ka na sa puso. Mel. Mel. Mayor? Mayor! Mayor! I can! Tulong! Sabi nga nila, ang sakit sa puso, ang isa sa pinaka-traidor na sakit. Eh, totoo naman yan, Doc. Kaya this time, makikinig ako sa payo mo. Tsaka nga pala, yung lagi kong binibilin sa'yo, Mayor. Bawasan nyo rin ang pagtatrabaho. Tsaka ang stress.
Napakasipag nyo, Mayor eh. Kaya nga bilib ako sa inyo. Kaya lang sana, alagaan mo rin ang kalusugan mo. Alam mo, Doc, yung stress na yan, parte na yan sa trabaho ng mayor. At yung if I take it easy, parang sinabi niyo nang mag-resign ako. Basta huwag kayong magalala. Malakas tong mayor mo. Sige, naniniwala ako sa'yo. Kaya sa susunod na buwan, i-reschedule ko na lang uli yung follow-up check-up mo para makasigurado tayo ng Hindi na. Hindi naman na busy ako eh. Sige. Basta kailangan natin ituloy yan, ha? Sige, Doc. Thank you, ha? Maraming salamat, Mayor. Tatawagan kayo ng sekretary ko. Mag-ingat po kayo, Mayor. Sige, Doc. Sir, pasensya na ako kayo. Nalito ako. Sir Carlos, pasensya na ako kayo. Nalito ako. Ano ba sa atin? It's okay. Kararating ko lang din. Huwag na tayo magsaya ng oras. Papatulong sana ako sa'yo pumili ng motor eh. Sa tingin mo ba magugustuhan to ng anak ko? Oo naman, sir. Napakaganda ho ng motor na to. Totoo nga yun, sir. Yan ho yung pinapangarap ko talagang motor. Kaso, napakamahal naman. Kaya di ko talaga nabibili. Pero sigurado magugustuhan ko yun ng anak ko. Kailan ka pa nahilig sa motor? Bata pa ho, sir. Bata pa lang ako, nakahiligan ko na yung pagmumotor. Ang sabi ko sa akin ng nanay ko, baka daw nagmana ako sa tatay ko dahil ganoon din ho siya, nahilig sa motor. Pero, ganoon inabot yung tatay ko, sir. Na-aksidente ho siya sa motor bago pa ako pinanganak. Namatay na ho siya. Bakit nandito pa kayo? Di ba sinabi ko ang utos ko masusunod? Nagluto ko kasi yung nanay ko. Pinaabot ko niya ito sa inyo bilang pasasalamat. Salamat kay Alma. Paano yung nalaman ang pangalan ng nanay ko, sir? Hindi kita anak. Narinig ko lang salita ka! Sir, tama na po. Ano yun? Ulitin mo yung sinabi mo! Ihanap mo ako ng mapagkakatiwalaan, Doktor. Ipapa-DNA test ako. Iba ang linis at sariwa ng hangin sa ibang bansa. Pero iba ang sangsang at lansa ng hangin dito sa Pulongjan. Lindo, ipamalita mo sa lahat ng mga tao dito. Nagbalik na ang hari ng Punjab.